Sa probinsya ng Nueva Ecija, may mga kalsadang sa biyahe pa lang, panalo ka na. Lunti ang palayan, Gaan sa mata na makakita ng mga ganito, no? taniman ng sibuyas, Sibuyas na puti pala to. Pagka ganito po kalalaki, hindi pa po siya pwedeng anihin. kabundukan, Dumadaan na tayo sa gilid ng bundok. at ang mga rolling hills ng bayan ng Rizal. So dito sa Rizal, Nueva Ecija, may ganitong klaseng spot na nilagyan nila ng kalsada itong mga rolling hills na nakapaikot. Hanggang sa marating ko ang bayan ng Pantabangan, kung saan matatagpuan ang isang tanawin na hindi mo basta makakalimutan. Isang asul na lawa na sinasabing may nakatagong kwento sa ilalim ng tubig. Kapag bumababa ang tubig dito sa Pantabangan Lake, doon lumalabas yung lumang bayan. Oo. Ano ba pare nakita mo doon? Nakita ko na doon yung simbahan. Simbahan. Tapos sementeryo, pare. Mga lumitaw din. Papunta tayo ngayon ng bayan ng Rizal, Nueva Ecija dahil pupuntahan natin yung Canaan West. Ito yung sumisikat ngayon sa social media na isang ruta na meron ding magandang view dahil napapalibutan naman ng mga rolling hills. So mula dito magmumotor pa tayo ng 39 minutes 28 kilometers papuntang Canaan West ng Rizal, Nueva Ecija. Okay, let's go. Ang lawak din ng palayan dito sa dinadaanan natin, no? Tapos may mga bunga, kaya may halong green at gold yung kulay na nakikita natin dito, oh. Kanan at kaliwa, dito mas malawak, oh. Gaan sa mata na makakita ng mga ganito, no? Dito po yan sa parte ng bayan ng Talavera, Nueva Ecija. So kung pupuntahan nyo rin yung Rizal sa Pantabangan, madadaanan nyo yung malawak na palayan na yan. Welcome to Llanera, Nueva Ecija. Yun. Pagkatapos nating dumaan ang Talavera, yan, nandito na tayo sa Llanera. Malapit na mag-alas 11 na ang umaga. Medyo ramdam na natin yung init ng singaw ng panahon. Buti na lang may hangin habang nagmomotor tayo, no? Nasa 32 degrees yung init ngayon. Ay, ang lawak din ng palayan dito sa bayan ng Llanera, oh. Kaliwa at kanan din. Dito sa probinsya ng Nueva Ecija, isa sa mga pangunahing produkto nila dito is yung palay nga. Kaya marami tayong madadaanan dito na mga ganitong palayan. Nandito na yata tayo sa Rizal, Nueva Ecija, eh. Ayun, welcome Municipality of Rizal. Ito yata yung bago nilang gawang munisipyo. Wow, ang ganda. Oh pre, ang laki nung nila dito, oh. Munisipyo bayan ng Rizal, Nueva Ecija. Makikita natin, oh. Hanggang ngayon, oh, ginagawa pa din. Okay, andito na tayo ngayon sa town proper ng bayan ng Rizal, Nueva Ecija. Medyo busy na yung lugar na to. Marami ng sasakyan, tapos mga establishmento. Dito na yung palengke nila. So meron tayong lilikuan dito after 120 meters. Eto, kakanan tayo dito sa may 7-Eleven. Yan. Medyo malapit na tayo mula doon sa nilikuan natin pakanan sa may 7-Eleven. 10 minutes, 6.5 kilometers na lang. Dito naman sa Rizal, makikita natin, oh, taniman ng sibuyas dito sa kaliwa. Para tayong dumadaan sa Bungabon at Gabaldon, Nueva Ecija. Bango. Sumasama sa hangin yung amoy ng sibuyas.
Huminto muna kami ni Paring Dex dito sa ilalim ng puno kasi malamig tapos sariwang hangin yung nalalanghap natin. At ang kagandahan pa sa nahintuan natin, maganda na rin yung view. Mga bundok na rin yung natatanaw natin dito. Yan. Kung kanina habang nagmamotor tayo, sa simula pa lang ng biyahe natin ay malawak na taniman ng palay yung nakikita natin. Dito, mga sibuyas naman yung pananim sa bayan ng Rizal. Sa nahintuan natin, pakita ko sa inyo guys. Ito yung mga sibuyas oh. Sibuyas na puti pala to. Yan oh. Dami. Yan. Tapos ito pa. Ito malaki na to. Yan. Dikit-dikit. Kuha tayo ng dahon. Bango. Yung mga ganitong dahon ng sibuyas, pangkaraniwan, nilalagay nila sa lugaw, sa goto, sa tuwing tayo ay kumakain. No? Bango. Nakakagutom yung amoy ah. Habang namamahinga tayo dito sa ilalim ng puno, meron tayong nakita na lokal, si Kuya Ezekiel. And isa pala siya sa nagtatanim dito ng mga sibuyas sa Rizal, Nueva Ecija. Kuya, paano po ba tinatanim yung mga ganitong sibuyas? Hindi po siya ganyan po kalaki na tinatanim. Kumbaga pinupunla po natin yan. May buto po yan na binubudbud sa isang punlaan na pagka medyo lumaki na po siya na pwede nang itanim sa lupa, saka lang po bubunutin. Parang katulad din po ng palay na pinupunla din siya. Okay. Pagka ganito po kalalaki, hindi pa po siya pwedeng anihin. Mga ilang ano pa yan? Mga ilang buwan po yan bago maani? Siguro kulang isang buwan na po siguro. Hanggang April, halimbawa March. Mga April lang po yan. Yeah, yun. So bandang April pala pwede nang anihin to. So dito pala sa part na to, mga puting sibuyas yung pananim. Tapos doon, sa kabilang meron ding taniman ng sibuyas. Doon naman natin makikita yung kulay pula. Mga pula. Na sibuyas. So ganito ang isa sa mga pangunahing kinabubuhay ng mga taga Nueva Ecija dito nga po sa parte ng bayan ng Rizal, ang pagtatanim ng sibuyas at palay. Sa inyo naman kuya, saan yung taniman nyo ng palay dito? Ayun po, yung tabi po nung nag-repair na yun. So itong malawak na lupain na nakikita natin dito, halo na to? Halo na po yan. Sibuyas at palay. Mayroon din pong gulayan, ayan po, gulayan na po yan. Anong gulay naman po yung? Sili naman po yan. Sili. Sili, Yun, so maraming salamat po kuya Ezekiel sa mga impormasyon na nakuha natin sa kanya patungkol nga po dito sa mga pananim nila sa Rizal, Nueva Ecija. Okay, biyahe na ulit tayo. Nakakatawa din na meron tayong mga nakakasalamuhan na lokal dito at nakakakuha tayo ng kwento patungkol nga po sa buhay-buhay nila dito. Kasalukuyan nga, doon sa may bandang dulo nakakita kami ng umaani ng sibuyas dahil nga ngayon ay March na. Ito daw yung panahon ng anihan dito sa Rizal. Okay, pinapakaliwa na tayo dito. After 100 meters dito yata sa may pedestrian. Yan, ito nga. Ayun, may nakasulat, Barangay Canaan West, The Promised Land Nature Spot. Wow. So ito pala yung bansag dito sa lugar na pupuntahan natin, The Promised Land. And pagliko ninyo, ito na yung dadaanan nyo rito. Isang diretsong kalsada to. Tapos tutumbukin na natin tong mga buntok sa harapan natin, oh. Mga rolling hills. Amoy na amoy talaga natin dito yung sibuyas, no? Ang akala ko, ang malawak lang na taniman ng sibuyas dito sa probinsyang Nueva Ecija ay ang bayan ng Gabaldon, lalo na ang bayan ng Bungabon. Dahil nga po ang Bungabon ang onion capital of the Philippines. So dito may arko. Ayan, may nakasulat, I love Canaan West. Ayan, pwede kayong huminto dyan para magpa-picture. So ayan, papunta na tayo dun sa bundok na nakikita natin kanina nung nasa malayo pa lang tayo. Ngayon ang kulay ng bundok dito o yung mga rolling hills, kulay brown.
gawa nga ng tuyo yung mga damo. Pero kung matitsyempohan natin to ng tag-ulan, sigurado berdeng berde ito. Yung mapa na gamit natin kanina, dinala tayo doon sa may dead end. Ngayon, susundan na lang natin yung mga nakikita nating arrow dito. Ayan, kagaya nito, ayan. Barangay Canaan West, dito tayo. Ayan, pag nandito na kayo sa kalsada na binomotor natin ngayon, ayan, babasahin nyo lang yung mga arrow. Kasi may mga daan dito na crossing, nagsasanga. Baka maligaw kayo. Hindi na tayo gumagamit ngayon ng mapa. Ito na yata yung simula nun. Kasi meron ng mga arrow ng zigzag dito. Tapos ito na yung bundok. Ito may sign. Kailangan natin kumaliwa. Dito tayo. Ayan. Yun lang kagandahan dito. Hindi kayo mahihirapang hanapin kasi may mga guide. Nagsisimula na ding maging paahon yung kalsada. Tingnan nyo yung view sa likod natin, ang ganda oh. Wow. Yan. Medyo mataas na yung lokasyon natin, kaya ayan, nakikita na natin ng malapitan yung mga bundok na nakikita natin kanina habang nasa malayo pa lang tayo. So dito mukhang meron tayong babayaran. Ayan, hinaharang na tayo dito. Yes po tay, magandang araw po. So bali dito, pagpapasok tayo, kailangan nating magbayad ng environmental fee, 20 pesos lang naman. Bago kayo pumasok, kailangan nating isulat yung pangalan natin dito. Bali ano po yung mga dito, mga tourist spot po? Sa taas po ba? Paliko lang na gano'n, paikot lang yan. Ay, maganda lang po talaga yung view, no? Ito lang view ng daan. Opo. Sige po tay, maraming salamat po. Sige po. Okay na po pwede na po yung pumasok. Sige, sige. Sige po. So yan, ulitin ko lang, kailangan nyo magbayad ng 20 pesos environmental fee. Harangin kayo doon nila tatay, yung mga senior. Sulit na to sa 20 pesos oh. Tingnan nyo naman yung tanawin na makikita ninyo. Mag-enjoy kayo na mag-ride dito kung kayo man ay nakamotor o nakakotse. Para siyang Bataan, ganun yung dating. Meron ako napuntahan sa parte ng Bataan na ganito yung view yung tinatawag din nila na Bataanes. So dito sa Rizal Nueva Ecija, may ganitong klaseng spot na niligyan nila ng kalsada, itong mga rolling hills na nakapaikot. Ganda. Eto, pataas ito ng pataas. Oh, pwede kaya tayong kumaliwa dito pala. Try natin dito. May bakante rito. Wow. At dahil nga andito tayo sa mataas na bahagi ng bundok, kitang-kita natin dito yung disenyo ng kalsada, pulupulupot sa ibabaw ng burol na dinadaanan natin. Pati itong nagtatayugang mga bundok sa Nueva Ecija. Yung tanawin dito halo, Kapatagan, tapos Matayog, na Sierra Madre. Ito yung magbibigay sa inyo ng pahinga kapag nagpunta kayo dito sa Canaan West ng Rizal. Darating ang panahon, mapupuno ito ng mga tindahan dahil dadayuhin to ng maraming turista, yung mga siklista, saka kapwa natin riders. Kasi nga, bukod sa maganda yung kalsada na dadaanan nyo dito, ay yung tanawin. Kakaiba din, no? Punta lang kayo dito ng umaga o hapon. Kasi pagka ganito, tirik ang araw, ramdam natin yung init. Okay, gawi pa tayo dun sa bandaro, no? May nakikita akong maraming kubo dun.
Dito makikita natin yung zigzag ng mga kalsada, oh. Parang ahas, ganun gano, no? So bukod dito sa mga rolling hills na makikita nyo, yan pa, oh, yung mga bundok na yan. Bundok sa Nueva Ecija. Ito yung bundok sa Bungabon na nakikita natin. Tanaw din dito sa lugar na to. Babagalan mo lang yung takbo mo, tapos pagmasdan mo lang yung drawing na view na nakikita natin dito. Babalikan ko to kapag tag-ulan. Gusto kong makita yung paligid na talagang berdeng berde, yung mga damo. Sa ngayon kasi nagsisimula ng matuyot yung mga damo dito. Gawa nga ng patindi na ng patindi ang init. Ngayon ay March na, simula na to ng sobrang nakakapasong init ng panahon dito sa ating bansa, no? So ngayon yan, nasa 36 degrees na yung init sa lugar na to. Siguro dito na kami magtatanghalian. Pares ni Boss D. Bukas ba, pare? Oo, bukas nga. Sige. Ito muna tayo dito. At dito, habang kumakain kayo, yan yung nakaharap na tanawin sa inyo. Hindi lang maganda yung tiyempo natin dito dahil tirik ang araw. Ngayon ay mag-aalauna na ng hapon. Pero ang kagandahan, meron dito mga kubo na pwede nyong silungan. Diyan tayo pwesto at kakain ng pares dito kay Pares ni Boss D. So eto na, dumating na yung overload pares. Ito yung mga sahog niya, lechon kawali, tapos may mga laman loob. Malapot yung sabaw niya. Sarap din, malasa. Marami tayong makakain kanin dito pagka ganito yung ulam natin. Tapos ito, bumili pa kami ng butchi. Yan. 20 pesos naman to. Bali ito nga palang 99 pesos, no? Overload na siya. Sabi na, no? Kapag bibisita rin kayo dito sa Canaan West ng Rizal Nueva Ecija, dito na rin kayo pumunta para matikman ninyo yung pares ni Boss D. Sarap, guys. Pwede rin kayong huminto dito at bumili ng kakanin ni Ate Gandara. Ayan, oh. Meron dito ang siomay, palamig. Tapos dito namin binili kanina yung yung proben, butche. 20 pesos. So matsyempohan nyo na ganito kainit tong araw. Pwede kayong magpahinga dito kasi may mga peso naman sila dito upuan. Dito yung tanawin na makikita ninyo, Kapatagan, tapos bundok. So doon tayo galing kanina sa taniman ng mga sibuyas at palay. Ang kagandahan dito sa pag-iikot natin, pwede na tayong dumiretso palabas para makabalik tayo sa kalsada na dinaanan natin kanina. Dahil nga ang susunod nating destinasyon, patungo tayo ng Pantabangan, Nueva Ecija. Medyo matarik daw yung kalsada rito. Sabi nung nakausap natin na lokal, yung pinakalabasan. Oo, tama nga yung local. Medyo mahabang pababa pala to. Pero okay lang kasi sementadong kalsada naman yung dadaanan natin. Okay. So kanina dito tayo dumaan. So makikita natin dito, ayan, may nakalagay exit only. Kaya hindi tayo pwedeng pumasok dito. So sa kagaya namin na pupunta ng Canaan West, sa simula dun kayo sa pinasukan natin kanina. Tapos dito na yung magiging labas ninyo. Okay? Ngayon, patungo na tayo sa ating susunod na destinasyon. So bali, magmumotor pa tayo ng 22 minutes, 15 kilometers.
Welcome to Pantabangan. Alam ko meron na silang bagong arko dito eh. Dati kasi nung unang nakarating tayo dito, wala pang arko. Ayun. Yan. Welcome to Pantabangan. Yan ang magandang arko ngayon ng Pantabangan Nueva Ecija. Nice. Alright, andito na tayo sa Pantabangan Nueva Ecija. At ang una nating destination dito, pupuntahan natin yung Intang Lake. Dito, ganito rin yung kondisyon ng kalsada, oh. Kurbadahan din yung pagkakadesenyo. Marami din kayong madadaanan dito na magagandang tanawin habang nasa biyahe pa lang kayo. Yung mga bundok dito sa Pantabangan. Ito yung paborito kong spot dito eh, sa may kurba. Tingnan ninyo, open area, tapos ganito yung makikita ninyo, bundok, tapos malawak na lupa, oh. Dito sa Pantabangan Nueva Ecija, marami din kayong pwedeng puntahan dito ng mga tourist destination. May mga resort, may mga viewing deck. Dahil ang ganda kasi ng Pantabangan Lake. Tapos meron din dito ang Pantabangan Dam. Andito na tayo sa mas magandang kalsada at mas magandang tanawin na makikita nyo habang kayo ay nagmo-motor. Yan, tingnan nyo yung pagkakagawa ng kalsada rito, oh. Kurba kung kurba din eh, oh. Yan, ingat po tayo sa part na to, ha. Dahil matutulis din talaga yung mga likuan dito. Uy, eto, open area. Tingnan nyo guys, oh. Wow. Dumadaan na tayo sa gilid ng bundok. Road trip nyo pa lang dito sa Pantabangan, mag-enjoy na kayo sa scenery na makikita ninyo. Time check, 3:38 PM. Yan, medyo makulimlim na ang panahon. Kumpara kanina na talagang ano eh, nanunuot sa katawan yung init ng panahon. Woo! Sulit ng kalsada talaga dito sa ano, lugar na to. Yan o, tingnan pagkakabilig ng kalsada. Hey! Para tayong dumadaan ng Halsema Highway. Yan, pasok tayo dito. Ito yung way papunta dun sa Intang Lake. Yan, dire-diretso lang to. Uy, sira-sira na rin pa rin mga kalsada rito, ah. Lumubog na yun, oh. Sinking road na. Yan, oh. Oh. Ay, yung kulay ng tubig ng lake, no? Parang dagat din eh. Asul na asul. Refreshing din yung lugar na to. Yan, malapit na tayo. Yan, may rough road tayong dadaanan dito. Pagkatapos ng rough road, eto na yung sikat na ano dito, Highland Valley. Ganda, oh. Tignan yung pagkakadesenyo ng resort na to. Kaya maraming bibisita rito. Lalo na yung afford yung price, kasi nga medyo mahal daw dito sa Highland Valley. Pero napakaganda ron ng loob niyan. Hindi pa tayo nakakapunta dyan eh. Sana sa mga susunod nating episode, masilip din natin yung Highland Valley para maipakita ko sa inyo.
Kailangan yata natin huminto rito para magbayad ng environmental fee. You know, please register here. Thank you. Ay, naharang na tayo ni ate. Good afternoon po, ma'am. Taga Bulacan po. Meron po tayong parking fee na 20 pesos. Parking fee na 20 pesos. Tapos, Tapos meron po sa kabilang table per head 30. dito pa sa kabila. So, dito. Po yung parking. Yan, so bago tayo pumasok dito, kailangan natin magbayad ng parking fee. Sa unang table, tapos yung next table naman, 30 pesos per head naman yung babayaran natin. And then, pwede na tayo makapasok dito sa Intang Lake. Ito naman yung susunod na hihintuan natin para magbayad ng 30 pesos. Ayan po. Baba pa kayo magpa-register, sir. Parking ko muna po yung motor. Ako, sige. Park muna tayo dito. Okay, andito na tayo sa Intang Lake. Tawid tayo dito sa may hanging bridge. Yan. Para makapunta tayo doon sa kabila. Meron akong nakikita doon na viewing deck na kung saan mas makakalapit tayo dito sa napakalawak na lake ng Pantabangan. Mahaba-haba din tong ano, pre, no? Oo. Tong ano, hanging bridge. Yung lake ng Pantabangan na to. Ah. Merong lumang bayan talaga ng Pantabangan. Dito lumubog. Ah, oo. Napanood ko yun sa ano, sa vlog mo dati. Oo. Saan banda ba rito yun? Mga banda dun sa gitna na yun. Ah, dyan. Pag napunta tayo doon. Doon sa part na yun, sa gitna. Oo. Ayun doon sa mga napanood nating videos na yung lumang bayan dito sa Pantabangan na ipinasabog. Kaya ngayon, ito na yan. Yung nakikita natin dito na Pantabangan Dam sa Pantabangan Lake, ito na ngayon, naging isa ng sikat na tourist destination dito sa bayan ng Pantabangan. Tapos yung bagong bayan ngayon, ito na yung dinaan natin kanina. Doon na, sa labas na. Tinaas Oo. na. So makikita natin kapag bumababa ang tubig dito sa Pantabangan Lake, doon lumalabas yung lumang bayan. Oo. Ano ba pare nakita mo doon? Nakita ko na doon yung simbahan. Simbahan. Tapos sementeryo, pare. Mga lumitaw din sementeryo. Tapos mga ilang bahay doon. Dito, habang naglalakad kayo sa hanging bridge, yan o, nakikita ninyo yung lake. Lakas ng hangin dito, grabe. No? Sumisipol. Oo, lakas. Wow. Ayun, jet ski, pare. Oh. Oo nga, no, may jet ski din pala dito, no? Ay, ito pare, sakop to ng ano, di ba? Ng Highland Valley. Oo, yun. Yung ano na yan, restaurant. Floating cottage yun. Nasa likod natin. Tapos dito sa taas, mayroong mga upuan na nilagay. Na kung saan, kung gusto nyo tumambay dito, okay na okay. Oh. Ganda ng view. Isa ba sa talagang magugustuhan mo rito, yung malakas na ihip ng hangin. Nakaka-relax. Ayos yung dating natin dito hapon. Hindi na ganun kainit yung panahon. Kaya mas ma-appreciate mo yung nakaka-relax na lugar na to. Ano? Meron din tayong nakasabayan dito na ilang mga turista. Oh. Na-enjoy nila yung view dito sa Pantabangan Lake. Ay, nananangay yung hangin. Oh. Nung unang pagkakataon na nakarating tayo dito, nadala ko pa yung motor ko doon. Si Maxi. So sa mga datihan na nating subscribers, napanood nyo yan, dinala ko yung motor ko doon sa may bundok para mas makalapit ako doon sa lake. Ngayon parang hindi na yata pwede. Pero may nakikita akong mga turista doon, oh. Pwede kayong maglatag doon ng ng upuan. Laki ng blanket para meron kayong mauupuan, no? Kasi mas okay yung spot doon, makapag-picnic kayo dyan. So kung gusto nyo naman ng picture lang dito, maganda yung spot na to. Paikot yan. Gawi pa tayo dun sa bandaron. Diyan sa gitna na yan, makikita mo yung lumang bayan ng Pantabangan dyan. Ah, dito pala nakapwesto yun. Oo, yan yung medyo maitim na yan. Yun. Oo. So kung magkakaroon tayo ng pagkakataon na bumaba ulit yung tubig dito sa Pantabangan, pupuntahan natin yung lumang bayan dito para maipakita ko din sa inyo. Dahil sabi ni parang Dex, bumababa daw yung dito yung tubig sa lake. Tapos ang gagawin natin, sasakay tayo ng bangka para makarating tayo dun sa lumang bayan.
Dito sa part na to, sa may bandang dulo, mas maganda yung view kasi kitang-kita natin yung bundok ng Sierra Madre dito. Saan ba nakapwesto rito yung Pantabangan Dam? Yan din ba? Ang Pantabangan Dam dito sa kabila. Sa side Ayan. dito eh. Nandito yung Pantabangan Dam. Pakaganda ng tanawin dito. Masasabi mo na parang kang wala sa Pilipinas. Yung mga nakikita natin tanawin sa ibang bansa, dito, kitang-kita natin.